May nagtanong sa akin ito, at baka tanong nyo rin ito, bakit daw nagkakasakit ang doktor? Doktor na nga. Halika pag-usapan natin yan. Simply put and simple answer, tao din po kami mga doktor. Hindi po kami exempted sa physiology at pathophysiology ng mga sakit. Kami rin po ay nakakakain ng mga pagkain normal na nakakain din ninyo. Karamihan din po ng mga sakit sa ngayon ay mga lifestyle-related diseases at mayroon ding mga modifiable and non-modifiable risk factors. Yung mga non-modifiable risk factors tulad ng genes, age, gender at race, wala po kaming magagawa dyan tulad ninyo. Wala naman po sigurong isang tao sa mundo na kayang makapamili ng magulang na panganganakan sa kanya. Wala rin makakapamili ng edad at hindi rin kailanman mababago ang lahi at chromosomes ng isang tao kapag ipinanganak na siya. Kung ikaw ay pinanganak na mayroong chromosome na XY hanggang sa dulo ng iyong hininga, XY ang iyong magiging chromosome. Walang magbabago dyan. Although yes, kasama pa rin po sa mga factors ng pagkakasakit ng tao ay ang tinatawag na modifiable risk factors. Hindi pa rin po maiwasan na magkasakit ang isang tao, kabilang dyan ang inyong mga doktor. Si Doc Willow nga, di ba? Na-diagnose ng cancer at ang masakit pa nito, rare form ng cancer ang tumama sa kanya. Minsan din po, may makikita kayong mga doktor na kung ano ang kanilang mga specialization, naroon din po ang mga sakit na kanilang iniinda. Merong mga endocrinologist na mayroong diabetes, mayroong mga cardiologist na mayroong sakit sa puso. At kung nagtataka po kayo kung ano ang ginagawa naming mga doktor kapag may mga sakit kami, simple lamang po ang sagot, nagpapacheck up po kami. Nagpapatingin po kami sa aming mga kapwa-doktor, humihingi rin po kami ng payo sa mga kapwa-doktor kung ano ang dapat gawin dahil minsan, ang pinakamahirap gamutin ay ang mga sarili namin. Pwede rin po kasing ma-cloud ang aming mga judgment at pwede rin hindi maging okay ang management kapag ganoon. Imagine ninyo kung mayroong extra pair of eyes, maaaring may mga bagay na makikita na hindi nakikita ng isang doktor na may sakit. Ako nga rin po mismo, nalagay na rin po ako sa maalinmang side ng equation na yan. Napuntahan na ako ng isang doktor na kinakailangan ng tulong at ako rin mismo nakapunta na rin po sa aking mga neurologist friends para sa treatment ng aking migraine. Kaya ngayon, kahit papaano, better na po ang management ko sa aking headaches. At ayun, sana po may natutunan kayo, share nyo na sa mga kaibigan ninyo, baka sakaling mas marami pa tayong matulungan. At paano? Yun lang for now, i-digest nyo muna dahil ang gusto ko ay maging healthy kayong lahat. See you next episode. Ingat.